Si Brian Koberger ay nakakulong habang buhay, pero umaasa siyang mabago iyon. May pag-asa ba siya? Grabe, sobrang hirap ng laban niya. Parang susubukan kong akyatin ang Mount Everest sa unang pagkakataon ng walang lubid at oxygen. At hulaan mo, may mga taong sumusuporta kay Koberger at nagpapadala pa sila ng pera sa kanya. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang pinakamalaking taga-suporta niya. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Nagsisilbi si Brian Koberger ng 4 na habambuhay na sentensya. Maaring isipin mong matapos niyang tumayo sa korte, manumpa at umamin sa pagpatay ng 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho ay makukulong na siya at hindi mo na siya maririnig. Iyan ang pag-asa ng pamilya ni na Maddie Mogan, Kelly Gonzalez, Ethan Chapin at Zana Coronado. Ngunit hindi iyon ang nangyayari. Kitang-kita na hindi basta mawawala o mananahimik si Brian Koberger. Maraming tao sa buong bansa ang naniniwalang nagkasala si Brian Koberger. Sinabi niya mismo na siya ay nagkasala. Ngayon, si Koberger higit 1 taon matapos hatulan ng 4 na habambuhay at dagdag 10 taon para sa burglary, nagsumite si Koberger ng petisyon para sa post-conviction relief sa mga hukuman ng Ada County. Sinasabing napilitan siyang umamin at may maling pangakong ibinigay ng kanyang legal na kuponan. Inaangkin din niya na hindi siya nasabihan tungkol sa ebidensyang makapagpapawalang sala sa kanya. May alegasyon na may hindi kilalang buhok sa kamay ni Ethan Chapin, ngunit pinagdedebatehan pa kung tunay ba itong buhok. Ayon kay Koberger, sinabi ng kanyang mga abogado na tiyak siyang mapaparusahan ng kamatayan at hindi maganda ang kalagayan sa death row. Isinulat ni Koberger ang maling paglalarawan at pangakong may kaugnayan sa agarang benepisyo ng habambuhay na sentensya, gayon din ang maling paglalarawan ng death row sa Idaho. May detalyadong kwento tungkol sa nakakatakot na karanasan ng abogado sa totoong death row selda na 8 ng 8 ang sukat. Ipinabatid ito sa petisyoner at pamilya niya, di umano'y ipinaabot ng idok sa pamamagitan ng abogado. Kaya't maituturing itong mga banta at pangako para hikayatin ang plea agreement. Dumating si Brian Koberger sa maximum security na piitan ng Idaho noong siya ay nahatulan, Hulyo 23, 2025, at doon na siya mula noon. Ang numero niya bilang bilanggo ay 163,214. Ginugugol niya ang kanyang mga araw, 23 oras bawat araw, mag-isa sa kanyang selda. Nagsampa siya ng mga reklamo na hinihara siya ng ibang mga bilanggo. At mula nang siya ay dumating, marami nang nagpapadala sa kanya ng pera. Ang kanyang pinakamalaking ang nag-ambag, ang kanyang ina, si Mary Ann Koberger. Humiling si Koberger na ituloy ang petisyon matapos ang hatol gamit ang hulugang pagbabayad at isinama ang mga record ng pananalapi mula sa kulungan. Ayon sa record, 6 na tao ang nagdeposito ng pera sa Keefe Commissary account niya 1 linggo matapos siyang makulong. Pinakamalaki ang $300 na ipinadala ng kanyang ina, si Mary Ann Koberger. Laging naglalagay ng pera ang nanay ni Koberger. Sa unang buwan niya sa kulungan, nagdeposito siya ng $700 sa account niya. Simula nang makulong si Brian Koberger, nagdeposito ang nanay niya ng mahigit $7,200 sa commissary account niya. Malaki bang pera yon? Mukhang malaki yon para sa akin, pero tatalakayin pa natin ito mamaya. Ang natitirang mga deposito ay mula sa kanyang mga taga-suporta. Umabot sa $10,812 ang total na pumasok sa account ni Brian Koberger nitong nakaraang taon. Ang mga nagastos ay umabot sa $10,635 at 10 sentimo. Ang balanse niya nung mas maaga ngayong buwan ay $177 at 3 sentimo. Na yon, maaring hindi pa kasama dyan ang 20% na kinukuha ng Estado para sa restitusyon ng mga biktima. Ano ang pwedeng bilhin ni Koberger? Ayon sa website ng bilangguan, pwedeng bumili ng dagdag na produktong pangkalinisan, pagkain, electronics, at damit ang mga nakakulong sa mga piitan at Community Work Center ng Idaho Department of Correction sa tindahan ng bilangguan. Ang mga paninda sa commissary ay ibinibigay sa pamamagitan ng kontrata sa Keefe Commissary Network. Bawat pasilidad ay may kakayahang i-customize ang kanilang commissary menu upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang antas ng kustodya. Lingguhan, pwedeng umorder ang mga residente gamit ang account nila. Ipinapadala rin lingguhan ang mga orders sa bawat pasilidad. Kaya siguro nagtatanong ka, ano ang inaalok ng Keefe Commissary? Anong mga produkto? Ayon sa website ng Keefe Group, nag-aalok sila ng iba't ibang produkto gaya ng mga produktong pangangalaga sa balat at buhok, vitamina, deodorant, toothpaste at supplements. May opsyon din sa damit gaya ng maom, kamiseta, shorts, sweatpants, underwear, sapatos, boots, pati telebisyon, typewriter, CD player, portable radio at headphones. At Emmaga Ventilador, mayroon ding mga merienda na available. Para makita ang mga record ng pananalapi ni Brian Koberger sa kulungan,
Gusto kong isama si Dr. Dwayne Hendricks, dating warden ng federal na kulungan. Kaya niyang suriin at ipaliwanag ito kasama ko. Salamat sa pagdalo, Dr. Hendricks. Salamat sa pag-imbita, Angela. Annette, laging masayang makasama ka. Oo, ikaw rin. Pag-usapan natin ito ng kaunti. Nagulat ako nang makita ko ang halaga ang dami ng perang na ideposito sa commissary account ni Brian Koberger mula nang siya ay makulong. Mahigit $10,000 na ngayon. At yon ay sa unang taon pa lang. Taon? At pagkatapos ay nagastos na niya halos lahat nito. Ibig ko sabihin, may natitira na lang siyang $177 ayon sa mga record na nakikita natin. Ang ganong halaga ng pera, mahigit $10,000. Malaki ba ang ganong halaga ng pera na ideposito sa account sa loob ng isang taon? Oo, at hindi rin. At muli, nakadepende ito sa bilanggo, sa kanilang kalagayang pinansyal bago sila makulong. At pati na rin sa pamilya, mga kaibigan, at mga sumusuporta sa taong nakakulong. Kaya masasabi ko sa iyo ang karaniwan, sa federal na sistema, ang karaniwang halaga ng pera ng mga bilanggo na maaring meron sila ay mas mababa sa $500 sa kahit anong oras. At kasama na dyan ang perang kinikita nila sa pagtatrabaho sa loob ng pasilidad. Karamihan sa mga bilanggo ay kumikita lang ng 30 o 40 sentimo kada oras. Depende sa trabaho. Kaya mataas ang $10,000 na deposito para sa bilanggong ito. Dahil, gaya ng nabanggit ko, karaniwan, ganito lang ang laman ng account ng mga bilanggo. Alam mo na, may $500 lang sa account nila kahit kailan. Sinusubukan ng mga bilanggo na hindi maglagay ng malaking pera sa account nila dahil kung mataas ang multa, danyos o gastos sa korte na kailangan nilang bayaran, mas malaki ang kukunin sa account nila. Mas malaking bahagi ng pera ang kukunin dito para pambayad ng multa at danyos. Kinukuha rin ng Estado ang parte mula sa pondo niya sa commissary para Ooh. pambayad danyos. Sa tingin ko, nasa 20 hanggang 25% ang kanilang patakaran. At kadalasan, ang mga bilanggo ay nakikipag-ayos ng payment plan sa kanilang counselor o case manager para masiguradong nababawas ang pera nila anumang oras. Kasi, masasabi ko, talagang nagagalit ang mga bilanggo kapag sila ay nabawasan ng pera. Sabihin na lang natin, biglang malaking halaga sa account nila. Babalik sila at sasabihin, pare, may nagpadala sa akin. Alam mo yun, $2,000. Bakit kayo kumuha ng $200 sa account ko? Sagot nila, kasi nakaset ka sa payment plan. Pag pumasok ang perang ito, kinakaltas din yon. Kaya ang math sa 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000, 20 milya. Oh. $200. Kaya, alam mo, kapag kinuwenta natin yan, sa palagay ko, hindi pa kasama riyan sa 10,000 yon. Tama, eksakto. At kung titingnan ng mga record, hindi naman talaga ipinapakita. Alam mo, kung nasaan siya ngayon pagdating sa mga gastos sa korte at multa na kailangan niyang bayaran. At dagdag pa rito, nakita ko rin ang petisyon kung saan sinasabi niya na wala siyang pera para magbayad. Dahil na yon, 177 na lang ang natitira sa kanyang account, sa kanyang commissary account. Hindi pa kasama dito ang ginagastos niya sa mga tawag sa telepono at video visits. Kaya posibleng mas marami pang pera ang naibibigay para sa... Hindi lang pera o si nanay ang nabibigay. At tinatawag ko siyang nanay dahil ganon siya nakasave sa telepono niya. Nanay at tatay. Sila ang sentrong tao sa buhay niya. Pero may iba pang mga tao na nagbibigay, nag-aambag sa kanyang commissary account. Oo. At dahil sa high profile ang kasong ito, at alam ko, minsan nahihirapan tayong paniwalaan yon. Lalo na ang isang tao na nahatulan ng pagpatay sa 4 na estudyante sa kolehiyo sa isang napakabangis at marahas na parahan. Na makakakuha siya ng ganoong atensyon mula sa ibang tao bukod sa kanyang pamilya, mga kaibigan, o malalapit na kakilala. Bago pa ang kasong ito, sila lang talaga ang mag-aambag sa kanyang pondo. Kaya nangyayari talaga yan, malinaw naman. At alam mo, naniniwala ako doon. Binabantayan din ng Idaho Department of Corrections kung sino ang nagbibigay ng pondo sa mga account ng bawat bilang. Kasi minsan, ang mga pamilya at kaibigan ng ibang bilanggo ay naglalagay ng pera sa account ng ibang bilanggo. Kapag may mga utang na kailangang singilin, tulad ng sugal o iba pang uri ng pananakot o pangingikel. Sigurado akong sinusubaybayan nila kung sino ang mga taong ito
Mga tagahanga lang ba? Nagbibigay lang ba ng pera sa kanya? O pati sa ibang bilanggo? Magagamit nila ang impormasyong ito para magsiyasat. Kung may masama bang nangyayari kaugnay ng perang, pumapasok sa mga bilanggo. Lalo na kung pinopondohan nila ang account ng ibang bilanggo sa loob ng pasilidad. At ang huli naming balita, nakakulong siya sa kanyang selda ng 23 oras bawat araw dahil, alam mo, may mga tao sigurong gustong saktan siya. Tama. Nakakakuha siya ng 1 oras sa labas ng kulungan. Alam mo, bawat araw kung gusto niya. At kailangan pa siyang samahan papunta doon. Hindi namin alam kung gaano siya nakikihalubil o kung may koneksyon na siya sa ibang preso. Kang. Katulad sa Latah County Jail, buong araw siyang nagvi-video call sa nanay niya. Malamang may kaunti sa dalawang yon o halo ng lahat ng yon. Depende kung sino ang nililipat sa cell block, kung sino ang katabi o katapat niya sa hallway. Nagkakausap talaga ang mga preso. Nakakatuwa kung paano nila nagagawa yon. Nagpapadala rin sila ng mga bagay-bagay pabalik-balik sa mga selda at tinatawag naming fishing lines yon. Nilalagyan nila ng sulat ang isang bagay. At kapag wala ang mga staff sa paligid, ipinapadulas nila ito sa kabilang panig ng kwarto sa kabila ng range. Tapos ang mga preso, minsan papasok mo sa unit, makita mo may presong napapadala ng gamit o sulat sa iba. Kukunin mo ang linya o gamit na ginagamit nila sa pag-uusap. Pati na rin, nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga ventilasyon. Kaya alam ko na based sa lahat ng ulat, siya ay talagang tahimik lang siya, hindi mahilig makihalubilo sa iba. Kaya magiging interesante kung siya ay nakikipag-usap o nakipag-ugnayan na sa ibang mga preso sa loob. At pagkatapos, kapag siya ay inescortan sa maximum security, hindi lang 2 tao ang nag-escort sa isang tao. Karaniwan, 3 tao ang kailangan para dalhin siya kahit saan. Kung kailangan niyang maligo, kung wala sa selda niyang paliguan, kailangan pa rin siyang dalhin doon or dalhin siya sa law library or gaya ng sabi mo, dalhin siya sa recreation area na malamang ay wala pang 10 or 15 yarda ang layo mula sa unit. Hindi siya makakalayo para mag-recreation. At malamang nasa isang malaking hawla siya kung saan pwede siyang tumakbo at siguro mag-calisthenics ng kaunti. Pero hindi ito magiging isang buong recreation yard dahil may iba pang mga preso na kailangan ding magkaroon ng oras para sa kanilang recreation. Si Brian Koberger ay may mga taga-suporta. At medyo nagtataka rin ako kung may mga taong nagpapadala ng pera sa nanay niya at pagkatapos ay siya ang nagpapasa ng pera kay Brian. Mukhang may ganun nga. May mga GoFundMe page at mga online na fundraising na inorganize para bigyan ng pera si Brian Koberger. At hindi imposible ang ganon. Maaring nagsasagawa sila ng third-party funding at crowdfunding para sa kanya. Habang sinusubukan niyang makakuha ng trial at bawiin ang plea agreement niya na kinailangan niyang umamin ng sala sa mga pampatay na yon, sigurado akong kailangan niyang magbayad ng legal fees. At sigurado akong hindi diretso sa inmate account niya mapupunta ang pera. Malamang dadaan muna ang pondo sa pamilya niya o sa malapit na kakilala niya o kung ano man ang law firm na pipiliin niya para katawanin siya sa kanyang pagsubok na makakuha ng trial at bawiin ang plea agreement niya. Kaya hindi talaga malabong mangyari ito. May crowdfunding na ginagawa ng third party at ng kanyang mga magulang. Kasi kung hindi siya galing sa mayamang pamilya, alam mo na saan manggagaling ang pondo para lang magpadala ng, alam mo na, 10,000 dolyar para sa isang taon. Masasabi ko sa iyo, wala sa mga magulang ko ang magbibigay sa akin ng 10,000 dolyar sa edad na 31 o 32. Dahil lang, alam mo yun, kaya ganun, magiging interesante makita kung, alam mo, may ilang mga source dyan na may impormasyon tungkol sa kung saan nanggagaling ang pondong ito. Walang duda, walang duda. Alam ko may ilang online na pangangalap ng pondo nun at may isang account. Nakakita ako ng isang online fundraiser kamakailan na walang donasyon, kaya medyo interesante yon. Mukhang marami siyang mabibili sa Chief Commissary.
Alam mo, May seafood at iba't ibang pagkain. Nagulat ako. Akala ko madaling masira ang seafood, pero vegan pala. Meron ding meat snacks, ready-to-eat meals, cookies, crackers, ramen soup, candy at mga produktong keso. May mga electronics na pwedeng bilhin. Maraming bagay yan. Kaya ba talagang mahal at mabilis tumaas ang gastos sa kulungan? sobrang mahal sa kulungan at mabilis talagang lumaki ang gastos. Kaya nga, tinitingnan natin ang mga record dito. Ibig sabihin, gumagastos siya ng mahigit $100 tuwing pumupunta siya sa commissary. At alam mo, uli siya, sigurado ako meron sila. Tinatawag namin common fare para sa mga hindi kumakain ng karne sa loob ng kulungan o pasilidad ng bilangguan. Kaya malamang common fare ang meal niya pagdating sa pagkain niya kung hindi pa niya binago ang kanyang diet. Pero napakairap pumili ng mga bagay sa commissary na akma sa diet na walang karne. Lalo na yung mga ultra-processed foods na mataas sa asukal at sodium. Kaya magiging interesante malaman kung yung pera na ginagastos niya sa commissary ay para sa pagkain o sa ibang bagay na pwede niyang bilhin. Alam mo yon, sa panonood ng pelikula o pagda-download ng musika at iba pa. O ginagamit ba niya yung pera para bayaran ng ibang tao sa unit para masiguradong ligtas siya habang nakakulong siya doon sa maximum security facility sa Idaho? Dr. Hendricks, gaano kadalas mangyari na ang isang taong kinasuhan ng mabigat na krimen ay umamin ng kasalanan? Sinabi niyang siya ang gumawa nito. Ngayon, sinasabi niyang napilitan lang siya, pinangakuan ng mga bagay na hindi totoo at niloko siya. Gaano ito kadalas na may isang bilanggo na biglang susulpot at magsasabing, gusto kong bawiin ang pag-amin ko at humiling ng paglilitis. Madalas pa ito mangyari ayon sa karanasan mo? Karaniwan lang ito. Alam ko rin na hindi siya nakakulong based sa utos ng korte yung proseso ng pudikatura. Kaya halos sigurado ako na kahit nung ginawa niya ang pag-amin na ito, nasa isip na niya noon pa lang na balang araw ay susubukan niya magsampa ng petisyon. Masasabi ko sa iyo, bilang isang taong nagretiro mula sa federal na serbisyo, 3 taon nang nakalipas, hanggang ngayon ay nakikita mo pa rin ako sa iba't ibang habeas petitions at mga issue mula sa mga bilanggo. Mula sa iba't ibang uri ng mga issue, kung ito man ay may kinalaman sa kanilang sentensya o may kinalaman sa kanilang sahod. Habang nagtatrabaho sila, kung may kinalaman ito sa mga issue ng COVID at kung paano namin pinatakbo ang aming mga pasilidad noon. Kaya ito ay karaniwan lang. Sigurado akong alam ng legal staff ng institusyon ang sinusubukan niyang gawin, lalo na kapag gusto niya mag-access ng law library o legal na materyales. Kailangan lang nilang sundin ang kanilang mga proseso at mga pamamaraan dahil sa huli, para sa akin, higit pa ito kaysa sa makakuha lang siya ng bagong paglilitis. Alam mo yon, at tumatras. Naniniwala akong tinitingnan niya kung magkakamali ang staff doon para makapag-hain siya ng habeas petitions laban sa kanila kaugnay ng prosesong ito. Para sa uli ay mailipat siya mula sa maximum security facility na yon at o mailagay sa isang kulungan sa labas ng estado ng Idaho para mas mapalapit siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa estado ng Pennsylvania. Kaya sa tingin ko, mas malaki ang plano niya dito pagdating sa kung ano talaga ang mga balak niya. Interesante ito. Binanggit mo ang posibilidad ng habeas petition na simula't simula pa ay sinasabi ko na. Akala ko rin magfa-file siya ng habeas petition balang araw. At siguradong hindi pa ito ang huling balita tungkol sa kanya matapos niyang umamin. Kaya ba ito ay posibleng paghahanda para sa habeas petition na iyon? Kasi iba ang uri ng petisyon na iyon kumpara sa post-conviction relief lang. O naghahanap siya ng paraan o butas sa batas para makalabas siya sa pasilidad na yon. Maaring mailipat siya sa isang mas mababang antas ng seguridad na lugar dun sa Idaho. O kaya naman ay maging isang mailipat sa kulungan ng ibang estado sa isang lugar na mas malapit sa kanyang pamilya. At muli, tinatawag naming mga ganyan na mga nagkukunwari. Siya, parang isa siyang bilanggo na nagkukunwari at laging nagsusumite ng reklamo at laging tinitiyak na ginagawa ng mga staff ang kanilang trabaho. Dahil sa uli, kapag may nakita siyang problema sa ginagawa nila, gagawa siya ng paraan para makalabas sa pasilidad na yon. Tulad ng nabanggit ko, gusto niyang mapalapit sa pamilya at sa huli, kalayaan ang hanap niya.
Pero sa tingin ko ngayon, sinusubukan niya maglatag ng pundasyon para makalabas siya mula sa J-Unit sa maximum security facility dyan sa Idaho. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Nasa unang hakbang pa lang tayo sa petisyon para sa post-conviction relief. Pinagbigyan na siya ng hukom ng abogado. Makikita natin kung paano ito mangyayari. Salamat, Dr. Hendricks. Pinahahalagahan ko ito. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ngayon, lumipat tayo kay David Singleton, isang abogado na maraming karanasan sa post-conviction relief at professor ng batas sa Universidad ng Distrito ng Columbia. Salamat, David, sa pagpunta rito. Antoinette, ikinagagalak ko yan. Oh, matagal na nga. Kaya Oo. mag-usap tayo. Konti tungkol sa petisyon ni Brian Koberger para sa post-conviction relief. Siya yung lalaking pumunta sa korte at nagsabing kusang loob at may sapat na kaalaman niyang isinuko ang kanyang karapatan sa paglilitis. Pumayag siya dito. Ginawa niya ito. Anong masasabi mo ngayong nagsampa siya ng mosyon? Grabe, mahirap ba talaga ang laban niya? Parang ako na unang beses na aakyat ng Mount Everest ng walang lubid at oxygen. Talagang magiging napakahirap ito para sa kanya. At ang dahilan nito ay bago tinanggap ng hukom ang kanyang pag-amin, dumaan muna ang hukom sa tinatawag nating plea colloquy. Diyan nagtatanong ang hukom ng maraming bagay para matukoy kung voluntaryo at may sapat na kaalaman ang pag-amin. At sa madaling salita, ito ay paraan ng hukom para tiyakin, kumbaga, na matibay ang pag-amin. Para hindi ito madaling questionin sa hinaharap sa batayang hindi ito voluntaryo. Kaya hindi lang ang hukom. Una, pinasumpa si Chico Burger para sagutin ang mga tanong. Pero dumaan ang hukom sa napakaraming tanong tulad ng nasisiyahan ka ba sa iyong abogado? Nasisiyahan ka ba sa payong ibinigay niya sa iyo? Oo, ang sagot sa mga tanong na ito. Mayroon bang pumilit sa iyo na umamin ng kasalanan? Hindi ang sagot doon. Mayroon bang nangakong anuman sa iyo? Mayroon bang anuman bukod sa nakasaad sa plea agreement na inaalok ng gobyerno? Hindi ang sagot. Kaya ang hukom, sa isang maingat na paraan, parang inalis na niya ang mga posibleng dahilan para makaewas si Jigo Burger sa plea agreement sa hinaharap, tulad ng pagsasabing hindi naging epektibo ang kanyang abogado. Hindi siya natuwa sa payo ng kanyang abogado. O kaya naman ay may mga ipinangako sa kanya ang abogado na ngayon ay sinasabi niyang hindi tinupad. Kaya ang mga ganitong uri ng tanong ay magpapahirap talaga kay Ginoong Koberger na bawiin ang kanyang plea. Sinabi niya na magagaling ang kanyang mga abogado. Iyan ang aking pagkakaintindi. Binubuod ko lang. Sinabi niya sa plea hearing na kontento siya sa naging pagganap nila bilang mga abogado, pati lahat ng nabanggit mo. Sabi niya, parang pinilit siya ng mga iyon. Nasya. Sinabi nila na pumunta kami sa death row, nakakatakot dun, at naghihintay na ang firing squad para sa'yo. Alam mo, magiging legal na tagumpay ito. Mayroon ba siyang anumang mapanghahawakan doon? Kasi parang sinasabi niya na napilitan siyang magsinungaling at umamin sa hindi totoo. Sabi niya, parang sinabi ng mga abogado niya na hahantong ka sa firing squad, tanggapin mo ang kasunduan. Una sa lahat, hindi ko alam kung anong sasabihin ng mga abogado pagdating sa kung paano nila binigkas ang kanilang payo. Pero may papel din ng mga abogado bilang tagapayo. At bahagi ng papel na yon ay ang payuhan ang kliyente tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng pag-amin. At ano mo, syempre, kung nagpatuloy sa paglilitis si Jico Burger at nahatulan, malamang ay mapaparusahan siya ng kamatayan dahil may parusang kamatayan ang mga kasong isinampa sa kanya. Sa isang high-profile na kaso tulad niyan, magugulat ako kung hindi siya nasentensiyahan ng kamatayan kung napatunay ang nagkasala siya sa paglilitis. Sa tingin ko, tama lang ito para sa mga abogado. Hindi ko pa rin alam ang sinabi nila o paano nila ito sinabi. Pero para ipaalam sa kanya kung ano ang maaring kaharapin niya kung hindi siya aamin ng sala sa hukuman. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na hindi kusang loob ang pag-amin ng sala. Ito ay alam mo na,
Hindi naman tinatakot or pinipilit ang tao. Hindi ka lang talaga makakarating sa punto na sasabihin ng korte na hindi kusang loob ang pag-amin ng sala na yan, lalo na kapag tinanong ng hukom, may pumilit ba sa'yo na gawin ito? At ang sagot ay hindi. Tama. Isang bagay na talagang nakaka-interes para sa akin ay ang katotohanang hindi ito nakakagulat para sa kahit sinong matagal nang sumusubaybay sa kasong ito. Ibig kong sabihin, hindi ako nagulat sa ginawa niya. May kutob na talaga akong gagawin niya ito. Nalalagay ba nito sa alanganin ang kanyang plea agreement? Parte kasi ng plea agreement ang pagsuko niya ng karapatang umapela. Pwede bang sabihin ng Estado, alam mo, gusto mo ng paglilitis? Gawin natin ito dahil nilabag mo ang kasunduan. Duda akong gagawin talaga yan ng estado. Ngayon, hindi ako ang estado ng Idaho, pero sa tingin ko, bahagi ng dahilan kung bakit may plea sa simula pa lang. At napansin ko na may ilang hindi pagkakasundo sa loob ng mga pamilya ng mga biktima tungkol dito. Pero bahagi ng dahilan kung bakit ito ginawa ay para hindi na maranasan ng ilan sa mga pamilya ang hirap ng paglilitis at muling balikan ang nangyari. Kaya sa tingin ko, ang makikita natin, at muli, maaring mali ako, pero sa tingin ko, ang makikita natin ay sasabihin ng Estado, hindi Ginoong Coburger, mali ka. Ang plea na ito ay hindi sa pilitan at lalabanan nila. Alam mo na, ang mosyon para bawiin ang plea na ito, yan ang inaasahan ko. Pero kahit ano pwedeng mangyari, maghihintay ako at manonood kasama mo. O, naghihintay at nanonood tayo. May naitalaga ng abogado para sa kanya o kahit paano, pinirmahan na ni Hukom Hitler ang utos na dapat magtalaga ang public defender ng abogado para sa kanya. Kaya kung mapunta ito sa iyo, David Singleton, marami ka nang nagawang post-conviction relief petitions noon. Paano mo ito hinahandle? Sa tingin ko, hinahandle mo ito sa pamamagitan ng unang pakikipag-usap sa iyong kliyente at pakikipag-usap kay Ginoong Coburger at alamin mo kung ano mismo ang sinasabi niyang sinabi ng mas detalyado kaysa sa isinulat niya. Pagkatapos, kakausapin mo ang mga abogado at mag-iimbestiga para alamin ang totoo. Kung ikaw ang abogadong kakatawan kay Ginoong Coburger, kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo para makamit ang mga layunin niya. Alam mo, sa kabila nito, tingin ko mahirap ang dadaanan niya. Pero kung sino man ang maitalaga, ay kailangang gawin ang lahat para imbestigahan ang mga alegasyon niya at subukang tulungan siya kung may basehan. Nakapagbalita na ako ng mga kaso kung saan tumulong ka para mapalaya ang mga taong nakulong na nagsasabing mali ang pagkakakulong sa kanila at talagang inosente sila. Nagkaroon ka na ba ng kaso kung saan ang akusado ay pumasok sa isang plea agreement? Dahil natakot sila na baka patawan sila ng parusang kamatayan? Dahil napakataas ng tensyon sa kaso at matindi ang emosyon at may takot na hindi magiging patas ang paglilitis. Naranasan mo na bang may akusadong umamin ng kasalanan para makaiwas, tapos nanalo sa post-conviction relief motion? Oo, nagkaroon talaga ako ng isa sa dati nating lugar sa Butler County, Ohio. At hindi ito isang high-profile na kaso sa pambansang antas, pero sa loob ng Butler County, high-profile ito. At napaniwala ang kliyente namin na bibigyan siya ng parusang kamatayan. Napakasama ng trabaho ng abogado sa pagbibigay ng payo sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, nagsampa kami ng mosyon para bawiin ang kanyang pag-amin pagkatapos ng paglilitis na mas mahirap gawin. Kaysa humiling na bawiin ang pag-amin bago ang hatol. Naisampa na namin ito. Pasensya na, sabi ko pagkatapos ng paglilitis. Nagpetisyon kami na bawiin ang kanyang pag-amin ng kasalanan matapos mahatulan dahil sa hindi epektibong tulong ng abogado at panlilinlang tungkol sa parusang kamatayan. Na sana ay hiniling pero di ginawa. At nakakuha siya ng kaunting kaluwagan sa kaso dahil sa hindi epektibong tulong ng abogado. Kaya hindi naman imposible. Mahirap lang talaga. At mahirap na laban yon sa kasong yon. At hindi rin naman kasing bigat ng mga kasong kinaharap ni Ginoong Coburger ang hinaharap namin. Interesante kung paano mangyayari ito. Sana bumalik ka at makausap ulit namin. Salamat, David Singleton. Kahit kailan, Annette?
Naalala mo si Hukom Hitler? Iniutos niyang magtalaga ang tanggapan ng pampublikong tagapagtanggol ng abogado para kay Brian Kohberger sa mga hakbang niya matapos ang hatol. Basahin ang buong case file ni Brian Kohberger at petisyon niya pagkatapos ng hatol sa bagong app namin, Law and Crime Plus. Tingnan mo ito. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod.